Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Diretso na tayo sa ating diskusyon. Ating talakayan, nagsalita na po itong si Sara Duterte patungkol po sa katatapos lang na rally ng Iglesia ni Cristo dyan po sa Quirino Grandstand at sa ilang parte po ng Pilipinas. Of course, pinasalamatan po ng Vice Presidente ang Iglesia ni Cristo dahil sa kanilang ginawa. Anyway, sige, nilay-nilayin natin ka-coffee itong mga pinagsasabi ni Sara Duterte at tingnan natin kung ginagawa niya ba talaga itong kanyang mensahe. Kasi baka ngayon lang yan eh. Tapos bukas iba na naman ang sabihin. Di ba? Or medyo mabait na ang tono nito dahil napaso na eh. Alam niya na tutuluyan siya eh kapag hindi siya nagpakabait-bait dyan eh. Tutuluyan siyang ma-impeach eh. Dihado na sila eh. Samantalang noon eh. Napakatapang eh. Di ba? Mura-murahin ba naman ang presidente? Pagbantaan ba naman ang presidente? Tama ba naman yan? O ngayon, na sinubok sila, na i-impeach sila, na susubukan silang i-impeach, buti na lang, nakahanap ng kakampi, nakahanap ng Iglesia ni Cristo, na medyo marami-rami po ang puwersa. Kanina base sa estimate, mahigit 1 milyon daw po yung dumalo dyan. Pero ibig sabihin ba niyan, tapos na ang impeachment? Hindi, ka-coffee. Magpapatuloy pa rin yan. Mamaya talakayin natin yan. At ang grupo ni Bato de la Rosa, nakisali sa rally ng INC. Ano yan? Nakampanya? Sabi nila, hindi raw. Nagpaliwanag si Bato ukol dyan. Mamaya, pag-usapan din po natin yan. Sige, balik tayo dito kay Sara. Ano tong sinasabi ni Sara? Tingnan natin. Ma'am, gawain mo ba talaga yan? Sabi niya, sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. Number 1, motherhood statement ito. Motherhood statement ito. Ang start pa lang ay negative eh. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin. E di sana tumulong kayo, di ba? Tumulong kayo sa gobyerno. Hindi yung puro bash kayo. Puro kayo criticism. Buti sana kung meron kayong solusyon. Tumulong kayo sa pagtatrabaho sa administrasyon na ito para mapababa yung presyo ng mga bilihin. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag. Yun naman pala eh. Bakit hindi nyo gawin? O bakit hindi nyo ginawa? Let's assume ka-coffee na nagbago na itong mga to. Pero I doubt na magbabago itong mga to. Hanggat hindi nila nakukuha yung presidency, hindi magbabago yan. Yun naman pala eh. Maganda pala na idudulot ang nagkakaisang Pilipinas eh. Bakit binastos nyo ng binastos ang presidente? Bakit pinagmumura nyo yung presidente? Bakit tinawag nyo na bangag ang presidente? Bakit sinabi nyo na ipapahukay nyo yung bangkay ni Apu Lakay at itatapon sa West Philippine Sea? Diba? Bakit tinawag nyo na bangag? Bakit ginawa nyo ng fake video? Bakit pinalabas nyo si Jonathan Morales? Bakit binibira araw-araw halos ni Maharlika itong presidente, itong administrasyon na yan? Gusto nyo pala ng kapayapaan eh. Sabi nyo, hindi kailanman matitinag. O ngayon, dihado kayo. Kaya ganyan ang linyahan nyo. At paulit-ulit na ahon sa gitna ng hamon ng panahon. Yan, pagiging resilient sa kabila ng mga problema, aahon. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Message nyo sa sarili nyo dapat yan. Message ni Sara yan sa mga DDS. I-message niya sa mga supporters niya. Mag-reflect. Magnilay-nilay kayo. Isinasabuhay nyo ba itong mensahe? O baka hindi? Assess ninyo din yung sarili nyo. Kasi kayo nagsimula niyan. From the very beginning, kayo ang nagsimula niyan. Napakaraming instances, napakaraming balita. Kahit halongkatin pa natin yung mga headlines sa pahayagan, nasa online yan. Mabilis nyong mahanap yan. Kayo ang nagsimula. Ang maisog rally ninyo, yang sila Harry Roque, yang sila Vic Rodriguez, kayo ang nagsimula niyan. Weak kasi ang tingin nyo kay PBBM eh. Gusto nyong maagaw sa kanyang pwesto. Tapos ngayon, nadihado kayo. Ayan, bait-baitan kayo ngayon. O diba, pakampi kayo ngayon. O. Baka ngayon lang yan ha. Baka bukas, iba na naman ang tono nyo. Malademonyo na naman ang tono bukas. O sa mga susunod na araw. Sabi ni Sara,
Muli sa aking mga kababayan, maraming salamat sa inyong malasakit sa bayan. She added, buti pa ang taong bayan may malasakit. Ang tanong sa kanya, may malasakit kaya siya dyan. The INC earlier denied that the rally was politically motivated amid insinuations that the show of force was aimed at discouraging lawmakers to support impeachment cases lodged against Duterte. Malinaw naman yan, ka-coffee, na nagbinipisyo sa rally na ito si Sara Duterte. Pero sabi ng Iglesia ni Cristo, this rally was not intended for Sara Duterte, kundi para sa kapayapaan. Doon napaso ng bahagya ang INC dyan. Kasi yung initial pronouncement dyan, though ang sinasabi nila, suportado nila yung statement ni PBBM na wag nang pagtuunan ng pansin itong impeachment. Pero balibalik na rin man natin, ka-coffee, ang nakinabang dito si Inday Sara Duterte. Pero yung mga DDS na nagki-claims na yung mga Iglesia ni Cristo na nakilahok sa kilos protesta na yan, ikakampi na nila, nagkakamali po kayo dyan. Hindi nyo madidiktahan yan. Kasi yung iba, inaangkin nila ang dami naming supporters. Andiyan lahat sa Iglesia ni Cristo. Lahat nagsirally, mga supporters namin yan. Hindi kayo yan. Hindi DDS yan. Kasi maayos yung rally. Disiplinado yung rally. May mga nakipapansin lang dyan mga politiko na nangampanya. Pero generally, maayos yung rally kasi nag-o-observe din tayo disiplinado. Malayong-malayo sa rally na ginagawa ng maisog. Malayong-malayo sa rally na ginagawa ng mga DDS. Dihamak na mas disiplinado naman yung naging rally na ito kanina ng Iglesia ni Cristo. The INC only supports the statement of President Ferdinand Marcos Jr. that the Philippines needs to focus on more pressing issues other than the ouster of the country's second highest official, the religious group said in an earlier statement. Okay. Sige. Dito tayo kay Marcoleta. Napakinggan nyo ba yung speech ni Marcoleta? Ang haba ng speech ni Marcoleta. Actually, tinapos ko yung speech ni Marcoleta. Isa sa punto ni Marcoleta doon, yung due process. May mga ginagawa daw po itong miyembro ng House of Representatives na hindi daw po tamang proseso. Di ba? Para ma-persecute lang daw po itong si Digong. Actually, nag-focus nga kay Digong Malaking bahagi ng kanyang speech naka-focus kay Digong, hindi kay Sara Duterte. So, ang sinasabi ni Marcoleta, may mga policies daw po, may mga guidelines na hindi sinusunod itong mga mambabatas dyan sa House of Representatives. In fact, nilait-lait pa ka ni Marcoleta yung kanyang mga kasamahan dyan na parang nagpapaliwanag daw sa kanya, hindi naman daw abogado. Parang ang dating nun mag-abogado ka muna saka ka magpaliwanag sa akin. Masyado mo namang minamaliit ang hindi mga abogado. Yun ang main point ni Marcoleta. Yung ginagawa ninyo kay Sara at kay Digong labag sa batas. O sige, tanungin natin si Marcoleta. Sir, itong pagtutol ninyo sa impeachment o pag-i-impluwensya sa mga mambabatas, kasi influence yan, ka-coffee. Hindi man nila aminin, may impluwensya itong kilos protesta na ito, itong peace rally na ito, may impluwensya yan sa mga mambabatas na boboto kung papabor sila sa impeachment o hindi. Now, tinututulan ng kilos protesta na yan yung impeachment. Di ba labag din yan sa batas? Hindi man directly nagsasabing labag sa batas, pero kumukontra siya sa utos ng saligang batas na pag may nag-file ng impeachment complaint laban sa mga tao na ito, laban sa matataas na opisyal ng gobyerno, gaya ng presidente, gaya ng vice-presidente, gaya ng chief justice, gaya ng chairpersons ng Commission on Elections, Commission on Audit at Civil Service Commissions, ito yung mga tinatawag nating constitutional commissions. Pag may nag-file ng impeachment complaints, ang sinasabi ng ating konstitusyon, ang sinasabi ng ating saligang batas ay dapat aksyonan yan ng Kongreso. Ano yan? Kung ang panawagan ng rally na yan by default ay hindi dapat pansinin yung impeachment dahil maraming problema, hindi ka ba lumalabag din doon sa utos ng konstitusyon? Hindi ka ba lumalabag sa utos ng saligang batas? O yan ang tanong natin ngayon kay Marcoleta. Kasi pinopoint out niya doon sa kanyang talumpati na yung ginagawa ng ilang mga mambabatas dyan sa HOR ay violation sa existing laws o policies ng kung ano man yan. Sir, violation din yung ginagawa niyo. Diba? Saligang batas ang nagsasabi niyan Ano yan? Selective. Pipiliin mo lang. Yung papabor lang sa argumento mo. Aba, hindi naman dapat ganon. Hindi rin tinalakay ni Marcoleta doon yung mga testamento ng mga opisyal ng Department of Education na sinuhulan. O puro positive ang diniscuss niya doon.
Ang kanyang tanong lang doon, bakit ang House of Representatives nag-audit daw sa confidential funds ng Department of Education at ng Office of the Vice President? At bakit daw nagsasagawa ng investigasyon yung mga kasamahan niya dyan in aid of legislation? Nagtatago sa in aid of legislation. Di ba sir, napakaraming hearing na dyan sa House of Representatives. Parte ka rin ng mga investigasyon na yan. In aid of legislation din yan. Kinakain mo dyan yung sarili mong salita. Di ba? Nasaan ang consistency dyan? Di ba? Itong si Bato naman, ang grupo nila Bato, nagpaliwanag ito. Kasi ang usapan, walang mga politiko. Diba? Initial statement hindi ito kampanya ha. Hindi naman directly pinagbabawal yung mga politiko, pero sana, mahiya ka naman, di ba? Hindi yan kampanya, mahiya ka naman. Pero si Bato, nandoon. Ang kanyang grupo, nakita rin natin sila Greco Belica, si Robin Padilla, si Isko Moreno, nandoon din po at ang mayor ng Maynila at ilan pa pong mga politiko. Nagpaliwanag si Bato dyan. Sabi niya, hindi ako pumunta dito para magpa-endorso or mamulitika. Ayan. Bakit ka nandiyan, sir? Anong purpose niyan? Di ba kandidato ka? Re-electionist ka? Syempre, pagkakataon na yan. Ang dami mga potentially voters siya mga yan Mga adult yung nandiyan makita si Bato, makipag-shake hands Actually, nakita natin, nakikipag-shake hands. Hindi lang siya yung mga kasamahan nila. Syempre, hindi nakapag-kampanya ka na dyan. Diba? Kala ko ba hindi gagamitin sa kampanya? Ito paliwanag ni Bato. Hindi ako pumunta dito para magpa-endorse. Re-electionist Senator Ronald Bato de la Rosa explains why he decided to join the Iglesia ni Cristo's massive national rally for peace at the Quirino Grandstand dyan po sa lungsod ng Maynila ngayong araw, January 13. I am here not to be endorsed. Nagpapahaging lang yan. Iglesia ni Cristo, nung rally ninyo, ng January 13, andoon ako. Sinuportahan ko kayo. Ito, litrato. Baka naman. Baka naman sa 2025. Baka naman, ngayong taon eleksyon. Baka naman, isama niyo ako sa Magic 12. I am here to join bilang isang Pilipino. Nakikiisa ako sa purpose nitong rally na ito. Hindi ako pumunta dito para magpa-endorse or mamulitika. Pumunta ako dito para ipakita yung pakikiisa ko sa ating mga kababayan. Sabi po ni De La Rosa sa kanyang interview. Di ba sabi niya mag-ano daw siya, mag-undercover? Yes, nagkalo siya, nag-sombrero siya dyan, pero undercover ba yan? Yun ang sinasabi natin sa vlog natin ng isang araw Hindi ka pwede mag-undercover dyan kasi pagpunta mo dyan, marami kang mga alipores. Marami kang security na dala-dala dyan. Di ba? At halatang-halata na ikaw yan. Hindi ka makapag-undercover dyan. Sabi pa niya, hindi lang naman rally na ina-attendan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Marami dito, may mga Muslim pa nga May mga Katoliko. So it doesn't matter po kung anong denomination ka, anong sekta ka. Basta kung ikaw ay Pilipino at gusto mong makikiisa sa mga kababayan mo na gusto ng kapayapaan, sumama ka dito. Yan po yung pahayag dito ni Bato. Hindi tayo pumunta dito para maghasik ng gulo. Pumunta tayo dito para gusto natin ma-achieve ang peace, pagkakaisa at tahimik ang bayan, sabi niya. Yun naman pala panindigan ninyo yan. Tama na kayo dyan sa kakabirada nyo. Hindi kay Bato yung mga DDS tama na yung kakasigaw nyo ng bangag ang presidente. Kung gusto nyo ng kapayapaan, let's work together. Hayaan nyo ang presidente magtrabaho. Hindi yung aaraw-arawin ninyong bira. Kasi kami, nagbabantay din kami. Siyempre, supporter kami ni PBBM Araw-araw din yan. Kung araw-araw nyo siyang tinatalakay, araw-araw din namin kayong tatalakayin. Di ba? Para maitama din yung mga sinasabi ninyong mga fake news, yung mga negative information na mga pinapalabas ninyo against the administration para patas. Di ba? Kung gusto nyo ng unity, ibalik natin yung 2022, pero syempre, yung mga pagbabago na yan. Kasi marami dyan sakim sa kapangyarihan Di ba? Gusto nyo nga pag-resignin si PBBM yung mga DDS dyan, first year pa lang ni PBBM, gusto nyo nang i-impeach si PBBM Tapos ngayon, ayaw nyo ng impeachment? Niloloko nyo yung sarili nyo. Magkalkal kayo dyan sa online. Maraming supporters sa mga Duterte, gusto nilang i-impeach noon si PBBM. Si Harry Roque pa lang, Exhibit A, Harry Roque. Sinisigaw niya, gustong paalisin si PBBM sa pwesto. Paano mo ba maalis ang presidente? Tsugiin mo, i-impeach mo, o mag-resign siya. Tapos ngayon, ayaw nyo ng impeachment.
Dahil binoto, kesyo daw ng binoto ng 32 million. Si Sara. Binoto din naman si PBBM ng 31 million. Di ba? Dapat consistent din kayo sa inyong mga statements, sa inyong mga pahayag. Sige ka-coffee, baka may mga opinion po kayong nais sabihin, ilagay po dyan sa ating comment box. Nakakainit ng ulo bahagya, ka-coffee, itong pagkagagawa ng mga taong ito. Please like and follow yung mga nasa Facebook, ka-coffee. Baka di pa po like and follow yung mga nasa YouTube. Click lang po na subscribe dyan sa baba at hit the notification icon para kayo po updated din sa ating mga bagong upload. Ako yung magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat sa mga sumama. Ingat kayo, ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye everyone. Good night and good morning sa mga kagigising pa lang.